Good day everyone, my name is Jasim P. Alajmi. In this our report, my report is all about the function of philosophical of art. The philosophical is the Aristotle. Aristotle said, believe that everything has a telos or purpose which is tied to its function and identity. A thing fulfills its purpose by performing its function just as human achieve happiness, eudaimonia, through rationality. Telos, function, and what a thing is are interconnected. The text that question whether art also has a function or purpose, and the whether function determines what counts as art. Ayon kay Aristotle, ang lahat ng bagay ay may telos o layunin. Ibig sabihin, may natural na dahilan kung bakit ito umiiral. Ang layunin ng isang bagay ay konektado sa function nito o kung ano ang ginagawa nito as a identity. Halimbawa, ang tao ay nagiging tunay na masaya o nakakamit ang eudaimonia, tunay na kaligayahan at maayos na pamumuhay sa pamamagitan paggamit ng rason o pag-iisip. Dahil iyon ang pangunahing kakayahan ng tao, kaya magkaugnay ang tatlo, ang layunin, function, pagkakakilanlan ng isang bagay. Pagkatapos, tinatanong ng teksto kung ano ang sining or art ba ay may mga sariling layunin na function. At kung mayroon man, ang tanong ay, ang function ba ang determina kung ano ang matuturing na sining? Ibig sabihin, isinisiyasat kung ang pagiging art ng isang bagay ay nakakadepende sa kung ano ang ginagawa o layunin nito. Next one is function of art. Function refers an object, use or purpose. Asking about the function of art mean asking what is art for. So, using the result momentum as an example, the passage shows that questioning why it was created, whether for sentiment, aesthetics, or to convey a message, is an inquiry into the function of art. Ang sining ay isang paraan ng pagpapahayag ng mga ideya, damdamin at karanasan. Ginagamit ito upang ipakita mga personal na pananaw o makipag-ugnayan sa iba tungkol sa mga isyong palipunan at kultura. Ang sining ay makapangyarihan sa pagpapalawak ng kamalayan at pagbabago ng kritikal na pag-iisip, pati na rin sa pagbibigay aliw at kasiyahan. Bukod dito, nagpapakita ito ng ating mga tradisyon at kultura at nagbibigay halaga sa kagandahan at estetika sa ating kapaligiran. The next is the personal function of art. The personal function of art are wide and highly subjective. This means that is the function depend to the fund the art use and the art an artist may create an art out of the need for self-expression. This is the case for an artist who needs to communicate an idea to his audience can also be more entertainment. For his intended audience, often the artist may not even intend to mean anything with his work. Ang personal na tungkulin ng isang sining ay tumutukoy sa papel nito sa individual o sa mismong tao. Ginagamit ang sining bilang paraan sa pagpapahayag ng sariling damdamin, kaisipan, imahinasyon at karanasan. Sa pamamagitan ng sining, nailalabas ang ng isang tao ang isang saya, lungkot, galit o pag-asa sa maaaring maharap, ipahayag sa salita. Nakakatulong din ang sining sa paghubog ng pagkatao, pagpapalawak ng pagkamalikhain at pagpapagaan ng emosyonal na bigat. Dahil dito nagiging daan ng isang sining, personal na pag-unawa sa sarili at sa mas malalim na koneksyon sa sarili, damdamin at pagkakakilanlan. And the last one is social function of art. The social function of art is an art has a social function when it comes to address collective concerns rather than personal ones. Political art is a clear example as it conveys message or protest or commentary on social condition. Forms like photography, theater, and performance. Art draw attention to issues people overlook, such as the poverty or injustice, evoking emotion and inspiring awareness or action through the ways art and clearly serves as social purposes. So, ang social function of art ay ang panlipunan tungkol ng isang sining na tumutukoy sa papel nito sa lipunan. Ginagamit ang sining upang may pahayag ang saloobin, karanasan at pananaw ng mga tao tungkol sa kanilang buhay at kapaligiran. Sa pamamagitan ng sining na ipapakita ang mga isyong palipunan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, kultura at kasaysayan, kaya mas magiging mulat ang mamamayan sa mga nangyayari sa lipunan.
Nasisilbi rin itong paraan ng pagkakaisa dahil sa pinagbubuklod nito ang mga tao sa iisang damdamin o layunin. Bukod dito, ang sining ay ginagamit din bilang instrumento ng pagbabago at inspirasyon upang hingkayatin ang lipunan na mag-isip, kumilos at magpahalaga sa kabutihan sa kapwa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day, I am Sandra Gumaga Kalipa and my task is to explain the physical functions of arts, other function of arts, and etc. So, ang physical function ng arts or physical function of arts, ito yung mga gamit or mga arts na may purpose. Ito ay mga madaling makita at maintindihan. So, ibig sabihin, ang art is ginagawa hindi lang para tingnan. Ginawa ito kundi para magamit sa actual na buhay or actual life natin. So, halimbawa nito is sa Japan, yung kanilang rakugo na ginagamit sa tea ceremony. Hindi lang maganda tingnan ito, pero may functional purpose din siya. Ginagamit ito sa mga tea ceremony, ginagamit ito sa paggawa or pagmix ng mga matcha. So, kasama rin dito yung architectures, jewelry making, at interior design. So, sa jewelry making is yung mga earrings na nagagamit natin girls na may mga handcrafted na arts na ganito. So, they are physical function. And kasama rin dito yung, at lahat ng ito ay art forms na may practical use. Kasi bukod sa aesthetic or maganda sa paningin, sa mata natin, nagagamit din sila sa ating daily lives or everyday na buhay. So, next one is other functions of art. So, ang art ay hindi lang nagpa-function physically. So, meron ding other functions ito. First one is the music. Music as a functional art. Noong sinaunang panahon, ang music ay may mga check or may mga purpose na gamit. So, ginagamit ito sa religions or religious ways para sa pagsamba nila sa mga Diyos at mahalaga rin ang music sa dance dahil tinutulungan ito na maging sabay-sabay or on rhythm ang galaw ng mga mananayaw or yung mga dancers. Sa mga mandirigma naman is ginagamit ang music sa marches para pare-pareho at timing ang kanilang mga paa sa paglalakad or sa kanilang pagmarcha. Sa ngayon, ang music ay ginagamit hindi na lang sa ganitong mga gawain or hindi lang sa mga ganitong gawain. Ginagamit rin ito para sa feelings at enjoyment. Sa ngayon, ang music ay hindi na lang para sa mga ganitong gawain. Now, music is a way for us or for others to express their feelings and their emotions. Ginagamit din ito also sa enjoyments and other things. So, as it develops, ginagamit na rin ang music to serenades at paggawa ng mga love songs. Music also used sa plays at movies bilang background o accompaniment. Isang music piece can have different meanings depende sa taong nakikinig. So, ginagamit din ito siya sa mga movies as their background plays and yung mga sa theater, ginagamit ito para magkaroon ng meaningful way yung pag-act or portray sa mga scenes. So, next one is the sculpture as art functional. Sculptures noon ay ginagawa na para sa religious purposes. Ang mga statues ay kumakatawan sa mga Diyos at religious
figures. So hanggang ngayon, mahalaga pa rin ang sculpture sa Roman Catholic churches. Ginagamit nila ito as symbol of their faith or pananampalataya. Ginagamit din ang sculptures para sa mga mahalagang tao or importanteng tao sa ating kasaysayan, our heroes. For example, ang examples nito is Monument ni Rizal sa Rizal Park at yung Bonifacio Monument at ang UP Oblation na ginawa ni Guillermo Tolentino. So kahit ang mga coins ay considered sculptures dahil may nakaukit na mukha ng mga bayani. Isang example nito ay ang Pope Francis commemorative coin. Okay, so third function of art is ang architecture. Ang architecture is itinuturing itong pinaka-functional art dahil ang mga gusali ay mahal at pangmatagalan, mahalagang isipin muna ang function bago ito itayo. So, ilan sa mga halimbawa ng malalaking structures ay ang Pyramids of Giza or Acropolis at mga medieval cathedrals. Sa architecture, magkaugnay ang function at form. Ang design ng building ay nakadepende sa climate at purpose nito. Sa halimbawa is sa Pilipinas noon, ang mga bahay ay may malalaking bintana para sa air circulation at capiz shell para pumasok ang liwanag. Ang mga simbahan naman ay ginagawang malalaki dahil ginagamit ito para sa worship at gatherings. Ipinapakita nito na sa architecture, form follows function. Now, let's discuss, does art always have to be functional? Let's explain. Una sa lahat, hindi lahat ng art ay kailangan may function. Totoo na maraming artworks ang may mga gamit. Pero may mga art din na ginawa hindi lang para magsilbi ng practical purpose, kundi para lang ipahayag ang ideas, emotions, at creativity ng mga artist. Halimbawa nito, ang mga dula ni Aeschylus at ang mga tula ni Robert Frost at Edgar Allan Poe. Wala silang konkretong function tulad ng bagay o kagamitan. But, kinikilala pa rin sila bilang mahusay at mahalagang or may mga mahalagang obra. Ipinapakita nito na ang halaga ng art ay hindi lang hasa or nakabase sa function nito. It is also based sa mismong quality at mensahe ng gawa. Pero kung ang art ay functional, ibang usapan na yon. Halimbawa, ang bahay ay dapat kayang protektahan ang tao laban sa ulan at init. Pero ang kutsara naman ay dapat kayang magsalok ng pagkain ng hindi natatapon. Kapag hindi nagawa ng isang functional object, ang purpose nito, hindi rin ito maituturing na maganda. Ibig sabihin, sa function ng art, mahalagang kapag hindi nagagawa ng isang functional object ang purpose nito, hindi rin ito maituturing na maganda. Ibig sabihin, sa functional art, mahalaga ang maayos na pagganap or pagganap ng function para masabing maganda ang design. Ngayon pa man, hindi rin sapat ang efficiency lang. Hindi porket gumagawa na or gumagana ng maayos ang isang bagay is masasabi ng agad na maganda ito. Mas malalim ang art kesa sa pagiging efficient lang. May kinalaman din ito sa creativity,
expression at kung paano nito naaapektuhan ang tao. So kaya ngayon, ang tanong, ano nga ba ang tunay na beauty? Ano ang tunay na art? At iba-iba ang sagot dito. At ang sumunod na bahagi ng iba't ibang pananaw tungkol sa nature ng arts. Let's move on to the philosophical perspectives on art. Art as an Imitation by Plato. So si Plato, sa kanyang libro na The Republic, tinitingnan niya ang art bilang imitation lang o pagkopya. Para sa kanya, ang artist ay mga imitators. At ang art ay hindi tunay na reality. Sa ideal na republic na ini-imagine ni Plato, ayaw niya nakasama ang art sa curriculum at gusto niyang iban ang mga artist. Bakit? Kasi sa view ni Plato, sa reality, ang mga bagay sa mundo natin ay copies lang ng perfect at eternal na entities na nasa world of forms. Halimbawa, yung chair na ginagamit mo, hindi yan ang true chair. Imperfect copy lang yan ng perfect chair sa world of forms. So, ganun din ang beauty. Kapag sinabing maganda ang isang tao, yung ganda niya ay imperfect copy lang ng perfect beauty sa world of forms. Para kay Plato, ang artist, sa halip na tulungan tayong makita ang true reality, lalo lang tayong napapalayo. Poetry at painting na pinaka-concern ni Plato ay napo-focus sa emotion at feelings, kaya natatabunan ang rational thinking. Ang poetry, halimbawa, kaya kayang baguhin ang isip ng tao kahit walang tamang reason, kaya hindi ito nakakatulong sa ating intellectual growth base sa kanya. Kay Socrates naman, sa dialogue ni Plato, sinasabi na art ay imitation of imitation. Halimbawa, painting ng nature. So sa nature, ang nature mismo ang copy lang ng reality sa world of forms. Kaya painting ay copy lang ng copy. So meaning to say, ang meaning na sinasabi na art ay imitation of imitation, ang ibig sabihin nito is yung painting, sculpture, or etc. ay copy lang ng mga bagay sa mundo natin. Pero yung mga bagay sa mundo natin, imperfect copies lang din ng tunay na reality sa world of forms. Para kay Plato, art makes people focus sa feelings at ganda ng bagay. Pero hindi nila natututunan ang reality o ang tunay na reality o truth. Kaya sa ideal society ni Plato, art at artist bawal para hindi maapektuhan ang behavior at thinking ng tao. Placement lang ng tunay na reality. What do you mean by this? Ang art ay hindi nagbibigay ng tunay na knowledge. Pinapalitan lang nito ang tunay na reality na makukuha lang sa paggamit ng reason at rational thinking. So, in a simple word, art is like a mirror or of a reflection. Makikita mo yung image pero hindi mo nakikita ang tunay na bagay. Kaya, Plato wants us na art can distract people from what's really real. What do you mean by world of forms? So, ang world of forms is, sa philosophy ni Plato, ito ang perfect, eternal, at tunay na reality sa likod ng lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo. So, yung mundo natin ngayon, yung mga nakikita nyo like trees, chairs, beauty, etc., imperfect copies lang sila ng mga perfect na forms. For example is yung chair sa room mo. Ang chair na yan ay copy lang ng perfect chair sa world of forms. For example naman, yung magandang tao o yung magandang babae, copy lang sila ng perfect beauty sa world of forms. Ang forms ay hindi nakikita sa mata, kundi naiintindihan lang sa isip natin at sa reason. May specific reason for it. So para kay Plato, ang goal ng tao ay matutunan at maunawaan ang forms para maabot ang tunay na kaalaman o wisdom. A simplest way to say, world of form is the perfect vision ng lahat ng bagay
na hindi mo nakikita. Pero totoo ito at tunay. Habang ang mundo natin ay mga hindi perfect at copy lang. Art as a representation. Aristotle, Plato's most important student in philosophy, agreed to his teacher that art is a form of imitation. However, in contrast to the disgust of his master hold for arts, Aristotle considered art as an aid to philosophy in revealing truths. The kind of imitation of art thus is not identical to the reaching of fundamental truth in the world. Talking about tragedies, for example, in Aristotle 1902, in the poetic claim that poetry is a literary representation in general, akin to the other arts of form. Poetry only admits of an attempt to represent of what things might be. For Aristotle, all kinds of art, including poetry, music, dance, painting, and sculpture do not aim to represent reality as it is. What art endeavors to do is provide a vision of what might be, or the merit of possibilities. In reality, unlike Plato who thought that art is an imitation of another imitation, Aristotle conceived of art as a representing possible version of reality. In the Aristotelian worldview, art serves two particular purposes. First, art allows for the experience of pleasure. Experience that are otherwise repugnant can become entertaining in art. For example, a horrible experience can be made an object of humor and comedy. Secondly, art also has the ability to be instructive and teach its audience things about life. Thus, its cognitive as well. Great plays are usually of this nature. Art as a disinterested judgment. In the third critique that Immanuel Kant wrote, the critique of judgment, Kant considered the judgment of beauty, the cornerstone of art, as something that can be universal. Despite its subjectivity, Kant mentioned that judgment of beauty and therefore art is innately autonomous from specific interest. It is the form of art that a judge by one who preserving art to be beautiful or more so sublime. Therefore, even aesthetic judgment for Kant is cognitivity activity. Kant recognized that judgment of beauty is subjective. However, Kant advanced the proposition that even subjective judgments are based on some universal criterion for the judgment in the process. Kant responded to the age-old question of how, in what sense can the judgment of beauty, which ordinarily is considered to be a subjective feeling, be considered objective or universal? How is this so? For Kant, when one judges a particular painting as a beautiful, one in effect saying that the said painting has induced a particular feeling of satisfaction from him, in that he expects the painting to rouse the same feeling from anyone. For Kant, every human being, after a perception and the free of play of his faculties, should recognize the beauty that is inherent in the work of art. This is the kind of universality that a judgment of beauty is assumed by Kant to have. So, when the same person says that something is beautiful, he does not just believe that thing is beautiful for him, but instead expect that the same thing should put everyone in a way. There is something in the work or of art that make it capable of inciting the same feeling of pleasure and satisfaction from any perceiver, regardless of his condition. Art as a communication of emotion. The author of War and Peace and Anna Karenina, Leo Tolstoy, provided another perspective on what art in his book, What is Art? In 2016, Tolstoy defended the production of the sometimes truly extravagant art like operas, despite extreme poverty in the world. For him, art plays a huge role in the communication to its audience, emotion that the artist previously experienced. Art then serves as a language, a communication device that articulates feelings and emotions that are otherwise unavailable to the audience. In the same way that language communicates information to other people, art communicates emotion in the listening music, in watching opera and reading poems, and the audience is receiving and of the artist communicating his feelings and emotions.
So art remain relevant in our daily lives because most of it has played some form of function for man. Since the dawn of civilization, art has been the forefront of giving color to man's existence. The different function of art may be classified as either personal, social, or physical. An art's function is personal if it depends on the artist herself or sometimes still the audience of art. There is a social function in art. It means it has a particular social function when it addresses a collective need of group of people. Physical function finally has something to do with direct, tangible use of art. Not all products of art have a function. This should not disqualify them as a art though. As I mentioned in the elucidated by some of the most important thinkers in the history, art may serve either as an imitation, representation, a disinterested judgment, or simply a communication of emotion.